kantor, nagtago ka siguro na 6 years kay BBM ka lalabas. Naging superstar lalo si Tatay Diggs, buong mundo. Agoy, British Broadcasting Corporation is a monarch chartered broadcasting corporation. Neil, kaya nga may ICC. Ricky Manyags, para kang si Judas, pinagkanulo mo si Marcos, hindi ka magtataka kung tatagpasin niya liig mo. Good morning nga po pala sa inyong idol. Thank you so much. Yan. Uy, magpakape naman kayo. Madaling araw na, may nagpakape pala. Nabati na ba natin nagpakape? Tingnan nga natin kung sino yung nagpakape. Baka hindi naman lang natin napasalamatan. Ayun, si Miss Accountant. Miss Accountant, thank you very much. Bring home PRRD. Yan. Tingnan nyo naman ha. At saka si Ryan and Eddie. Yon, na may panawagan na kayo ay umattend sa rally sa Earl Bales Park. Sana tama yung ano ko, no? Nina, thank you very much sa $10. Uuwing nakangiti boss at totoong taas no kahit kanino. Yang mga bugok na yan, di natitino yan, baliktad na isip sa kasisinghot. More blessings, Madam Nina. Ang akala kasi ni Marcos ay dahil sa Quadcom sirang-sira na si tatay. Hindi po. Yari sila. Alam nyo, si Pinoy, who is Pinoy before Cory died, di ba? Sino po si Pinoy bago mamatay si Cory? Wala po. Pangkaraniwang senador na walang umiintindi. Magtotohanan po tayo. Si Pinoy po, before mamatay si Cory, non-exist. Parang, may senador tayo na Aquino para, teka, kanino ba natin tulad yan? Hindi naman kay Lito Lapid. Sino pa ba mga walang, mga walang katotolan senador? Yung pag nagsalita, ay, senador pa pala yan. Hindi po ba? Pero naging presidente. Dalawa po yan eh. Ito pong ginagawa kay Tatay Digong. Yan yung pangako niya. Sinakripisyo niya sarili niya. Yan yung pangako niya sa mga PDP laban candidates na mananalo tayo. Ikalawa, yan yung kay Sara Duterte. Magkakaroon pa tayo ng presidenteng Duterte. Ruro Sabugkata, war freak. Patuloy na binabantayan ang bahay ni PRRD sa Doña Luisa Serbadong. Andon si Kuya Piel at si Boss Coop ngayon. Serbadong, nabalita mo na ba yung kay Aling Sheila? Pasensya na po, hindi ko po kilala si Aling Sheila. Bigyan niyo naman ako ng ideya kung sino siya. Di ba? Thank you, Nina, sa blessing. I'm sure nagsisisiyan na rin ngayon dahil na-checkmate sila. Bogs time. Miss Accountant, salamat sis. Yan. Ricky, wag mo ipasa sa akin ang masama mong bisyo. Watching from Vienna, Austria. Good morning, sir. Ano nyo nga po kung meron po sa lugar ninyo na mga nagaganap na rally para ma-present po natin na hindi lang po sa Liwasan, hindi lang po sa Davao, naganap kahapon hanggang kanina. Morning, Sir Badong. Nag-comment ako dyan sa BBC para sabihin na maganda ang resulta ng war on drugs ni PRRD para safety ng mga Pilipino at pangalagaan ng new generation. Magre-react tayo, defend PRRD. Correct. Sa mga international media po, mag-react tayo. Ricky Manyags. Iyakin pa more. Yan. Iyakan pa more. Naiyak talaga kami, Arthur. Naiyak talaga kami. Ikaw yata, tuwan-tuwa ka ba? Huwag ka mag-alala, maiiyak rin sa resulta ng botohan. Boss Baz, ang rally dito kanina sa UK, ang daming tao, lahat galit kay Bangag. Kita nyo, sa UK pala, meron din. We treat Marcos as human, but they are not. They are monsters. Algorithm ng YT yan, news about Tore.
Once you click name Torre, yan ang unang lalabas sa Torre Resign. Kahit na Moses Sterling, kahit na saan nyo pa po napanood, marunong naman po kayong tumingin kung ano po yung tama at mali. Di po ba? Sabi mo nga YouTube eh. Ang sinasabi ko sa iyo, ito po hindi po million channels po. Marami po diyan talagang hindi nyo maasahan, no? Simple lang po. Pasimplihin nyo lang po ang buhay. Sa Pilipinas po, meron tayong mga news agency. Malalaki po, ABS-CBN, maraming pera itong mga to, GMA, ABC5, no? Kung gusto nyo, kung totoo pong nag-resign si Torre, sa tingin nyo ba hindi nila ibabalita? Bakit naman hindi nila ibabalita yun? Napakalaking balita nun. Hindi naman papabor sa atin yun. Hindi po lahat ng nakikita nyo, kahit sa YT pa yan o sa Facebook, ay dapat nyo nang tanggapin. Di po ba? Kaya nga merong mga vlogger na katulad ni Badong na nagpapaliwanag sa inyo na asan yan? Alam nga namang nag-resign tapos hindi man lang nabalita ng GMA, ABS-CBN. Ganun po yun. Sa Saturday, pupunta kami na Netherlands para sa meet and greet kay BP Sara watching from Vienna, Austria. Yung mga taga-Europe, trending yata ngayon si Aling Sheila, bataan ni Nanay Castor, ang anak. Nawala ako. Gurguran times. Kumusta naman kayo dyan sa Sub-Saharan Mindanao? Philippines should not be the social media heaven for nothing. Ngayon natin gamitin ang social media, superpowers nating mga Filipino. Boss Buds, Alberta, Canada, daming protesta din. Kita nyo? Reply ko yan dun sa nag-mention about Torre resign. Matatawa ka na lang pag nalaman mo tungkol kay Aling Sheila. Hindi, pasensya na kayo. Aling Sheila kayo ng Aling Sheila. Hindi ko po siya. Sino po siya? Bakit po siya kasikat? Hindi naman po sa pag-ano, no? Hindi ko pa po, never heard ko pa po siya. Buti pa sabihin nyo sa akin si Ilyas. Kilala ko pa si Ilyas, yung sumasayaw na gumagano. Pero si Aling Sheila, clueless po talaga ako. Kahit ulitin nyo rito, hindi ko po siya kilala, hindi ko pa po siya napanood. Maaari napanood ko siya, pero bigyan nyo po ako ng clue kung sino po siya. Kung gusto nyo talagang pag-usapan natin siya, bigyan nyo ako ng clue man lang. Sheila, yung tanim patay. Hindi ko maintindihan. Si Aling Sheila, namatay anak niya last year lang, pero sinisi kay PRRT, EJK, victim daw anak niya. Meron bang ganon? Grabe naman yun. Ex-crew, kape-kape tayo, sir. Ako, makatulog. Yan. Kape ka nga, kape. Si ex-crew. Ex-crew, ikaw ba yung yung nakainuman ko dyan sa may... sa may... Anong pangalan nun? Samal? Ikaw ba yon? Parang crew yata. Natatandaan ko may nakainuman akong vlogger na kailan kaya mangangampanya ang bagong Pilipinas sa Mindanao, especially sa Davao. Can't wait to see them there. Ay, mga alyansa. May tanong dito mga taga Davao, taga Mindanao. Mangampanya naman daw kayo para ma-welcome kayo ron. Alyansa ng adik, hinihintay na kayo sa Mindanao, sama niya si Haiderian. Boss, paano nga sumayaw si A? Hindi, alam nyo, iba talaga, may culture talaga sarili yung mga taga Mindanao at Visayas, no?
Si ano po, si Elias. Sikat na yan sa Visayas at Mindanao. Clueless po yung mga taga AJK victim daw anak ni Aling Sheila Servans kahit 2024 lang namatay anak niya. Oo, pwede rin naman. AJK pero hindi si Duterte. Si Aling Sheila yung nagtanim ng patay para sa DDS. Yun. Dito sa Japan, Boss Buds, kanina may rally sa Shibuya. At Shinju, kahit malamig at maulan, dinagsan suporta kay Tatay Diggs. Comment tayo sa mga international media until makuha natin ang attention nila. Correct. Diyan po kayo kailangan. Oy, thank you very much kay Rosalie. Teka, isa-isay natin ang basa. Rosalie Nishizawa na nagbigay sa atin ng 1,600 yen. Thank you very much, Rosalie Nishizawa. Yan. Tanim ebidensya po si Aling Sheila, nanay ng namatay na adik last year. Last year lang namatay, binintang pa rin kay Duterte. Grabe naman kayo. More blessings, Rosalie. Find me, PH, o dilat na mata, naka-speed ka. Yes, sir. Yan, si ex-crew pala yun. ABS-CBN na nag-post niyan, kaya nag-trending si Aling Sheila Boss Buds kasi nag-comment ang kapitbahay. Nag-comment ang kapitbahay. Ano sinabi ng kapitbahay? Mamaya nga hanapin ko yan. Sa kwento nyo pala, natatawa na ako. Ibig sabihin, si Aling Sheila, nag-ano siya na biktima yung anak niya ng AJK ni Duterte. Tapos nagpost ang kapitbahay last year. Last year lang. Nabasa ko yan, may nagpost na kapitbahay. Yun, nabasa ko yan. Yung in-expose ng kapitbahay. Yung pala yan pala yung Aling Sheila. Pero wala akong narinig na. No? Ganda, no? Galing ng mga Pilipino, no? Para sumikat. Morning Kabadong, Alyansa din Bangag. Pabagsak ni Sir Badong Labit. Yan. PRRD will make history to the world. Kanina Europe until now sa Milan. Naman balita ko pati maliliit na bansa sa Asia magsisimula na rin. Tanimbang kay boss yun si Aling Sheila. Kumusta ka naman Aling Sheila dyan? Pati anak mo ginamit mo sa kalokohan. Tony Boy TV, kapit tayo, sir. Yan. Pabalik na po si Tatay Diggs very, very soon. Kaya nga po, ano man ang kainatnan ni Tatay Digong doon, bumalik siya. Alam niyo po, eto na lang bilang konsolasyon, matawag mang konsolasyon o maasar kayo sa akin. Lahat po ng dakilang tao na kilala ko, pinersecute. Sama nyo na kahit hindi tao si Jesucristo. Pinersecute po yan dahil sa maganda niyang intensyon sa kapwa. Mga leader na maganda intensyon, pinipersecute ng mga leader na walang. Okay. Yan yung si Aling Sheila, boss. Isa sa 43 na namatay ko noon na EJK kaya nabuking sila last year. Tinigok ng kapwa adik. Kasalukuyan nag-prayer rally ang kababayan natin sa Milan, Italy para suportahan si PRRD. Salute sa ating mga kababayan sa Italy. Salamat sa pagmamahal kay PRRD. Kita nyo po ang epekto niyan. Siyempre magpapaalam yan sa mga kanilang mga pinapasukan kung sila po ay mga direktang hard. Tapos ganun din po kung sila ay mga nag-opisina. Malalaman po sa opisina nila yan na sila ay dumalo sa rally. Alam niyo yung epekto nun? 1:1 na lang. Isang Pilipino na umattend. Tapos meron siyang kakilala na isang taga-ron. Kung sa Italy yan. Nalalaman po. Ganyan po yung epekto ng pagsama sa mga peaceful rallies.
Pa-jacket kay Rosalie. Okay na po, na-jacketan na natin yan. Dito na tayo sa bandang uli. Uy, may nagpakape pa. Vin Xiao, thank you very much sa NT 100. Thank you very much, Vin Xiao. Nakauwi na sana. Ala. The Living Legend Duterte. Kumusta na kaya si Tatay Digong Sir Buds? Ang lamig pa naman sa Netherlands. Kaya sikat si Allen Sheila, nasa harapan nakapwesto ng mga EJK tapos binisto ng kapitbahay. Praying na sana. Ito mga kailangan ko yung makatawa ng wagas eh. Yan pala kwento niyang Aling Sheila. Makikilala ng mumundo ang maliit nating bansa dahil kay Tatay Duterte. Sir Badong, okay naman kami dito sa Sub-Saharan Mindanao dito sa Davao City, aka Wakanda. Yan. Dapat buhayin ng mga prayer rallies dyan sa Scandinavian countries para naririnig sa dahig, ganun din sa Germany, France at London. Tama po sir, Middle East po friend ko, blackout nyo sa Pinas, pero ang balita po sa kanila, ibabalik ang mahal natin Pangulo sa Pinas in Jesus name. Kumusta kaya si Allen Sheila? May mukha pa kaya siyang iharap sa kapitbahay niyang bumuking sa kanya? Maraming tanim EJK. Yung Sheila atang anak na matay pero nagnakaw naman at na-addict pa, sabi ni Boss Dada. Dito sa Pinas dapat na strategic din ang gawin. Pansin ko lang mga pogi ang bodyguards ni BP Sara. Dalawa lang. Dalawa lang naman po yung mga pag sa usapin po ng mga bodyguard at saka sa usapin po ng mga tao mismo. Dalawa lang naman po pwede nyo i-describe, lalo na po yung mga sundalo, pulis, pogi at mas pogi. Yan, kayo naman, no? Ginawa nyo pa ng wala pa masyadong rally para kay Perardi dito sa North Cali. Sabi ko po, ibalita nyo yung mga rally. Kung walang rally dyan, hindi po, wala po nag-organize dyan. Ganun lang po yun. Kaya minamahal ng OFW, majority si PRRD dahil sa taglay at tanging kakaiba ang ginagawa sa gobyerno dahil sa good government, sa passport at Siemens Book 10 years validity. Marami po siya nagawa eh. Para sa OFW, yun na lang laglag bala eh. Wala daw rally sa Israel. Marcos Sr. Diktador, Marcos Jr. Traitor. Boss, mukhang wala tayo nagtanong sa'yo dati kung bakit ka tumatawa. Sayang, ala tayong laruan. Anyway, ako na lang magtatanong, importanteng tanong, bakit ka tumatawa? Nakakatawa si Allen Sheila. Hindi, alam nyo po, eto tatapatin ko na kayo. Yung pag unconscious ako, yung hilatsa ng pagmumukha ko, pero ngayon, dahil 50 years, 56 na ako, napag-aaralan ko na conscious na ako na dapat hindi ako nakangiti. Lagi po ako nakangiti. Kaya pag unconscious po ako, naglalakad lang ako, yung hilatsa ng pagmumukha ko, nakaganto lang ako, nakangiti ako, kahit hindi kitang nginingitian. Kaya ang balik po, parang nginingitian ako. Tapos ngingitian din ako ng mga tao. Doon ko tatama ko yung itsura ko. Bigla kong nag-e-effort po ako para hindi ngumiti. Alam niyo yun? Yung pagmumukha ko po, eto, katulad nito. Yan, ganyan yung normal ko eh. Parang nakangiti. Yan. Hindi ko po alam yan. Yan yung unconscious ka. Yung parang gumising kang gwapo, ganun. Yung mga pakiramdam nila agamulak. Ako naman, nakangiti na ako. Kaya naglalakad lang ako. Pag may natitigan ako, ngingitian ako.
50 years kong binabakay ang ganyang hilatsa ng pagmumukha ko kaya lagi kong 'pag conscious po ako lagi ako na nakatikim at tikom ang bibig para ayan po. So, ganyan po tayo 'no. Madali akong patawanin, madali akong magalit, madali sa'kin ang lahat. Totoo 'yan, baka akala niyo niloloko ko kayo. Totoo po 'yan. Matagal ko ng effort 'yan kasi nung mga ano ko, mga teenager, ayun nga produkto ko niyan. Bakit ganyan ka pinagtatawanan mo yung mga adik na kursunadahin ako dahil lagi ako nakangiti. Minsan naman sa minibus lang sinasakyan namin, pinababa ako ng ano, "Kung loko-loko ka, wag ka rito, ah." Totoo, promise. Totoo nangyari yun. Kung loko-loko raw ako, parang ano, parang sabog yung konduktor eh. Kung loko-loko ka, wag ka dito ah. Baba! Totoo po yun. Struggle ko po yan matagal na. Kaya nagtataka ako bakit may mga ano, OTC may smiling face, boss buzz, ganyan din ako. Wala akong magagawa. Aminado naman akong baliw ako eh. Paano kaya yung Sir Buds pag may nadaanan kang patay taas nakita? Yun na nga, kursunadahin ka nga lalo ng mga adiksyonist kaya hindi ako tumitingin eh. Conscious din ako na hindi tumingin eh. Kasi baka mamaya nakangiti ka eh. Yun lang po, in personal note po. Gawin nating Asian issue ang interest ng ICC sa case ni PRRD dahil obviously naatat ang ICC since first case ng ICC tatay, after tatay, so sunod-sunod na sila. Hindi po. Ito po wala po silang wala po silang nadadakip eh. Panay po sila issue ng warrant of arrest. Ibig sabihin, wala po silang kredibilidad para silang korte. Ngayon, magkakaroon sila ng kredibilidad kasi meron silang totoong nililitis ngayon sa katauhan ni Tatay Digong. Kunwari nakangiti sa boss para iwas pamasahe. hindi naman. Hindi po pwede sa mga taga sa Pampala yun, ngingitian mo lang tapos ililibre ka na. Hindi totoo yan. Saudi boy. 1, 2, 3. Pati ata yung ibang PNP, wala nang mga utang na loob. Mahirap pong, ako kasi para hindi na ako mamoblema. O katulad niyan. Sa akin nakakatawa yun eh. Di ba? Bigla akong tumawa, wala namang para nakakatawa. Yun kasi sa akin, nalilibang ako ron sa thought na para wala na akong problema. Nauna na ako bago ako magsalita. Natatawa na ako sa sasabihin ko kahit hindi nakakatawa. Personal. Alam niyo yun? Ganun talaga mga baliw. Sa madaling salita, mga kapatid, ano na nga yung sinasagot natin? Yung PNP at AFP. Yan nga po yung sinasabi ko madalas na wag niyong hanapin yung ikikilos ng iba, no? Kasi sa akin personal. Lagi ko sinasabi personal to. Hirap na po ako yung tumayong matagal. Iika-ika na ako. Pag umatin ako ng rally, wala akong rallying inatinan na hindi ako iika-ikang umuwi. Hindi ko maintindihan. Pero nasiyahan ka. Nung ilang oras kang nasa rally, ang saya-saya mo. Kasi nakakasigaw ka ng Duterte. Nailalabas mo lahat ng galit mo eh. Lahat kayo nag-iiyakan. Hindi nakakahiya. Makikiiyak ka rin. Yun yung namimiss ng mga hanap ng hanap. Kaya yung pansamantala na-release mo yung mga galit mo, na-release mo. Kayo kasi padagdag ng padagdag, sama ng loob. Yung rally parang,
pagre-release din ng mga galit eh. Masamang masama loob natin. Nare-release namin yung mga mati na rally. May mga hindi nyo na siguro napapanood yung may mga nagko-concert pa bago yung tunay actual na rally. May mga tugtugan doon, nakakasayaw kami, pinagpapawisan ako. Nare-release mo ang lahat tapos parang ano mo sa utak mo na may pag-asa pa tayo. Kasi makikita mo, ang dami nagmamahal kay Tatay Digong. Kaysa kayo na nariyan at naghihintay, ano nung ginagawa na EPI? Dadagdag pa yung sasama ng loob. Ano na ginagawa ng PNP? Kayo, anong ginagawa nyo? Tingnan nyo, yung mga nagrarally, pabalik-balik sila sa rally. Kasi nakakaramdam sila ng fulfillment eh. May ginagawa ako para dito sa nagaganap. Bahagi ako ng kasaysayan. Bahagi ako ng pagkilos. Hindi yung hanap ako ng hanap sa iba. Yun, tulad ni BBM Haidere, nag-suicide na din ang karera. Ang akala kasi nila, low IQ yung mga taga Mindanao. Kung may UP sila sa Imperial Manila, may Mindanao State University din kami sa Mindanao. Huwag mag-people power dahil mawala ang election plus declared martial law si BBM at extend. Tawag lang kayo ng tawag ng kung ano na, people power, people power. Pakita nyo na may power kayo. Pumunta kayo sa ramdam nyo, may power kami. Mararamdaman nyo po, promise. Mahirap po i-explain eh. Parang ganito na lang. Nanood kayo na sinihan o kaya live na basketball sa Araneta. Iba po yung nanonood lang kayo sa TV ng basketball. Kung mahilig kayo mag-basketball. Di ba? Nanood kayo sa Araneta, iba po yung pakiramdam. Ganon din po yung sa rally. Nood kayo nanood sa mga katulad namin vlogger. Tapos naghahanap kayo, anong ginagawa ng pulis? Lagagalit lang kayo. Pumunta kayo sa mga rally, mararamdaman nyo na bahagi kayo. Hindi nyo na makakalimutan yan. Makukwento nyo yan sa mga anak, apo nyo. Nung panahon ni Duterte, kita nyo ako, nakukwento ko na. Di ba? Nung pinalaya si Erap, naroon ako sa EDSA 2. Mga tipong ganun. Bahagi na kayo ng kasaysayan. Basta share lang araw-araw sa mga pangyayari para matauhan ng ibang tao. Lahat ng rally, share nyo sa FB. Vote straight PDP laban para kay Tatay at BP Sara. Baka may extrajudicial rendition niya si Haiderian kung babatikusin niya ang gobyerno ng Iran. Boss Buzz dito sa Melbourne, mag-rally sa March 23. Diba? Shoutout Boss Idol watching from Saudi. Sobrang sakit talaga sa aming mga OFW. Wala man kaming magawa. Ngayon, dasal na lang talaga. Fully blooded na baklo. Sasama rin ako pag meron ditong organize. Yan. Baka ma-extrajudicial. Yan. Walang bilang yan si Haider yan. Wala naman talagang bilang yan. Hindi na nga, wala na nga nag-iimbitar yan para mag-analyze, di ba? Yun po ang pinaka-worst. Dati halos lahat ng TV station, inimbitahan siya. Political analyst. Richard Haider yan. Boss Buds, palaging sinasabi ni Pierardino na wala silang budget sa PDP. Ngayon, hindi na nila kailangan pumunta sa iba't ibang lugar. Organic na yung mga rally nila. Correct. Mamimili na lang yung PDP, di ba? Candidate. Punta ko sa Davao ngayon, maraming tao. Makita ka lang nakatabi ni Baste, okay na kahit hindi ka makapagsalita. Delulo naman yan. Yan, dasal magandang pakinggan kaysa maghanap at manisi. Correct. Yan pa, kung wala talaga kayong masamahan, wala kayong ginagawa, hindi kayo nagpo-post, hindi kayo nagsishare ng mga saloobin nyo, makipagtalo lang kayo. O magdasal na lang kayo. Sarap po sumama sa rally, dumadami na sa Manila, lalo na sa Liwasan, dami pong tao. O, di ba? Lahat po ng mga sumama sa rally, tinitiyak ko sa inyo, pag may nanawagan, sasama uli. Iba yung pakiramdam mo na kasama ka na ron eh. Hindi ka na lang tagapanood, bahagi ka na.
Yun po yun, eh. Kasi kung pare-parehas lang yung panonood sa TV o sa YouTube kaysa pag-attend ng rally, eh, bakit pa may mga nanonood ng concert na aktuwal, eh, puwede naman nila mapanood sa YouTube. Halimbawa, idol kayo ng BTS, bakit kayo pipila sa napakalaking Philippine Arena? Ang dami niyong problema, arkila kayo ng sasakyan, mahal ang ticket, pero pupunta kayo ro'n. Eh, napapanood niyo naman yung BTS sa YouTube. Yun yung point. That's the point. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.